May nagkwento sa akin dati tungkol sa isang ebanghelista. Siya ay napakadedikado at may matatag na pananampalataya. Dahil masipag niyang ipinangaral ang ebanghelyo, inusig at hinamak siya ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, matapang siyang nangaral ng ebanghelyo upang iligtas ang mundo. Masipag niyang ipinangaral ang katotohanan ng ebanghelyo ng Diyos nang may determinasyong iligtas ang mundong ito. Isang araw, pumunta siya sa isang nayon. Sinira ang puri, kinutya, at pinagbabato siya ng lahat ng tao sa nayon. Dinuraan at sinampal pa siya sa mukha ng ilan. Gayunman, ang ebanghelista ay hindi nasiraan ng loob, kundi naglaan ng kanyang buong puso sa kanyang misyon, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Samantala, pinanood ng isa sa mga taga-nayon ang saloobin niya, at nagtaka ito. Tinanong niya ang ebanghelista, "Hindi ka ba galit? Kahit na wala kang ginawang mali, hinahamak at kinukutya kanila. Pinupuna kanila sa lahat ng ginagawa mo. At patuloy silang nagbubulong-bulungan at nagrereklamo tungkol sa inyo. Minsan, niluluraan ka pa nila at sinasampal pa sa mukha. Gayunman, hindi kita kailanman nakitang nagalit. Paano ito nagiging posible?" Ang taga-nayon ay nagtanong sa kanya ng ganito, nagugulat. Pagkatapos ay sumagot ang ebanghelista, "Pag ang isang tao ay nagbigay sa iba, maibibigay lang niya kung ano ang nasa kanya. Hindi ba?" Nagpatuloy siya, nagsasabing, "Paano ko maibabahagi ang galit sa iba kung wala akong galit? Paano ko maibabahagi ang pagkapuot sa iba kung wala akong pagkapuot? Wala rin akong anumang pagkainggit sa iba. Sa makatuwid, paano ko maibabahagi ang galit, pagkapuot, o pagkainggit sa iba? Kung wala ako ng mga ito." Nagtapos siya, nagsasabing, "Kaya kung ibigay sa iba kung ano ang mayroon ako, pero hindi ko maibibigay sa iba ang wala sa akin. Wala akong pagkapuot. Wala akong galit sa loob ko. Kaya paano ko ibabahagi sa kanila ang mga bagay na iyon?" Sa tingin ko, ito ang uri ng pagkatao na tanging ang mga Kristiyano ang maaaring magkaroon. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, maaari tayong humarap sa iba't ibang mga kasawiang palad at mga pagdurusa. Gayunman, dapat nating laging isaisip na si Kristo ay nananahan sa atin, at hindi natin dapat nakalimutang ipaalala sa mga sarili na si Kristo ay laging gumagawa sa atin. Sa paggawa nito, sa gitna ng libu-libong kasawiang palad, at ng lahat ng uri ng kirot at pagdurusa sa mundo, lagi tayong makakalakad kasama ng Diyos, sa kanyang kaginhawahan. Tinuro din sa atin ni Jesus ang aral na ito. Sinabi ni Jesus, "Kayo ay nananatili sa akin, at ako ay sa inyo." Inaalala na lagi tayong sinasamahan ng Diyos. Isipin natin ang Diyos at ang kaharian ng langit bilang bayan ng Diyos sa tuwing humaharap tayo sa mga paghihirap.